Hey mga brods, ito nga pong si Jetroy Rosario. Sabi nga nila parang sumasagot na ito na gusto na rin talaga na itong makipag-trade sa ibang kupunan. Lalong-lalo na sa Blackwater Bossing na kumulelat na naman last season dito sa All Filipino Cup 2024. Kaya diba nalaglag na sila. Ito pong si Jetroy mga kabrods parang gumugusto na rin daw talaga dito sa San Miguel Beermen. Dahil ang hinabra nga rin ang may gusto kay Rosario. Pero ang Beermen nga, ang pinakamalaking offer nga daw kay Jetroy. Kaya dito na mapapaisip ito pong si Jetroy. Pero may bali-balita rin kasi na kaya siguro wala pang teams na pupuntahan na ito pong si Troy na makikipag-trade sa PBA dahil parang gusto na itong pumunta sa Japan B-League mga kabrods. Naghihintay siya ng mga offers dyan, makasama lang dun sa Japan B-League team dahil iba rin kasing liga doon, iba rin kasi ang bigayan doon mga kabrods. Pero ito pong si Rosario ay yun nga, gustong kunin ito ng San Miguel Beermen mga kabrods, ang SMB. Malakas na ito pero yun nga, may mga trading blocks din daw kasing gagawin ng SMB ngayong off-season. Pagkatapos nga ng bakbakan nila dyan against Meralco sa finals, maraming players ang pwede nilang i-trade pa dahil magre-rebuild nga daw ng panibagong lineup ang San Miguel Beermen. Kaya itong si Jetroy Rosario ang isa sa mga gusto nilang isama sa panibagong rebuilding ng lineup ng San Miguel Beer. Pero ito pong si Troy malaganda talagang skill set na ito. Di hamak na talagang isa ito sa mga power forward talaga sa PBA na power rin mga brods. At yun nga, over the years na naglalaro siya dito sa PBA, kada season nag-i-improve talaga yung body contact na ito. Napapansin ko nga talagang lumalakas yung katawan ni Troy. At yun nga, napapansin din ng iba na lumalaki rin yung katawan ni Rosario. Kaya pagdating sa ilalim, nakikipagbanggaan ito mga kabrods. Unlike dati na puro tira lang ito sa labas ng TNT days niya. Pero ngayon, mas lumakas na dahil siya rin ang isa sa mga nagiging ilalim or big man ng Blackwater. Kaya siguro nasanay na rin siya sa mga body contact. At yun nga, mas naging flexible tuloy yung laro niya. May tira siya sa labas, may drive din siya to the hoop, sa basket. And yun nga, lumakas pa siya sa paint. Kaya dito, gumanda yung skill set ni Jetroy Rosario. Kaya siguro nagkakaroon siya ng mga rumors na may mga offers siya sa Japan. So, gumanda rin talaga ito pong si Rosario sa mga skills trainings na ito. Nag-improve talaga siya mga kabroad. Kaya deserve din niya na makapunta rin sa ibang kupunan na possible magkaroon ng kampiyon or makapasok man lang sa playoffs dahil yung Blackwater Bossing mga brods, hirap na rin siyang buhatin ito dahil ang Blackwater imbis na magpalakas binibitawan yung mga malalakas na players. Kaya medyo hirap talaga si Rosario, si Jetroy na buhatin sa playoffs. Ito pong Blackwater Bossing, hirap din talaga sila. Kaya ikaw mga brods, sa lahat po ng mga SMB fans, sa tingin nyo ba Rosario to SMB, tama lang ba na kunin ito ng SMB at itong si Jetroy kasi ay gumugusto na? Kaya komento mo lang po nyo dyan mga brods at isay natin yan. This video is brought to you by 1xBet. So matagal ko nang ginagamit ito mga brods at kumikita na rin ako dito. Kaya isi-share ko ito sa inyo kung saan ito pong 1xBet ay isang betting platform. Pwede kang tumaya dito ng mga paborito mong kupunan, mapa PBA, NBA at kahit anong sports mga brods. So kaya nga para makukuha mo yan, gamitin ang promo code na 1x overrated. At saktong-sakto mga brods, may mga PBA games tayo at ito nga mga kabrods. Tapos sa NBA naman ito rin. Kaya i-bet nyo na every game mga kabrods yung mga paborito nyong kupunan dahil ang laki ng balik sa'yo. So get up to 5,000 deposit bonus mga kabrods. And yung link nandyan sa pin comment section sa ibaba. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito nga daw pong si Vic Manuel ay imbis na nabababa dito sa SMB ay hindi. Mga kabrods, nagiging role player na siya kaya medyo nagugulat na ito pong si Vic Manuel. Dating superstar ito ng isang kupunan like Alaska Aces pero pagdating na sa SMB ay hindi na siya nakikilala. Kaya magde-demand na ng trade ito pong si Vic Manuel mga brods at yan ay ayon sa mga reports din natin. Kaya ang hinabra ngayon nakaabang dito mga kabrods at sabi rin sa mga reports na gagawa ng magandang trade ito pong sina Boss Al at ang SMC team dahil syempre bawal rin rekta trade at yun nga masasama ito sa 3-team trade na gagawin ng SMB at Barangay Nabra San Miguel at yung kupunan nga na isa ay ang Northport Batang Pirangay. Ayon yan
sa mga reports natin. At ito pong si Vic Manuel din kasi ay kailangan din ito ng Barangay Ginebra. Lalong-lalo ng Ginebra ay syempre big man din talaga ang kulang rin sa kanila. Kaya 'di ba, tinira sila ng tinira ni Brandon Bates sa ilalim sa paint, kaya hirap ang Ginebra sa ilalim. Kaya ito pong si Vic Manuel, di man to kalaki yan, 6'4", 6'5 din na big man ito, pero talagang kikipagpalitan ito ng mukha. Hindi naman ito sasabihin or tatawaging muscle man nang wala lang mga broads. Mabigat din nakapangangatawan nito ni Vic Manuel, di rin basta-basta ito. Maski nga imports, hirap din dito kay Vic Manuel sa depensa niya. Kaya dyan mas nakilala lalo ito pong si Vic Manuel sa depensa niya, sa opensa niya mga broads, at sa hustle play ng laro niya. Dito kasi sa SMB napakaraming superstars na kasi dito mga broads, kaya hindi na masyadong nagagamit si Vic Manuel. Ikaw ba naman, kapalitan mo si Tautua, tapos si John Marv Fajardo, kaya mahihirapan ka talang magkaroon ng playing minutes. Kaya dito sa Barangay Ginebra San Miguel, mas babagay siya dito mga broads, dahil nga sa Ginebra ay kailangan nila ng katulong sa ilalim para kay na Japet and Christian Stonhardinger. So ito pong si Vic Manuel mga broads, malakas na player rin ito. Di rin basta-basta ito magpapatinag. Kaya dito sa Ginebra kasi kailangan din nila ng mga post-up players. Mga broads, sinabi na rin natin ito dahil yung mga players rin na big man ito ay hindi masyadong pumaposte para nga makakontrol or makagawa yung triangle offense na plano ni Coach Tim Cone. Hindi kasi nagagawa yun dahil sina Japet and C-Stand di naman pumaposte mga kabrods. Once kasi na may pumaposte dyan sa ilalim, magkakaroon ng double team. So kapag may double team sa ilalim, may mga shooters na malilibre or mayroon ding malilibre sa ilalim. Kaya maganda rin na na-attract ni Vic Manuel yung mga defenders neto para nga mas makakompleto yung triangle offense ni Coach Tim Cone mga kabrods. At isa pa, yung big man presence din ni Vic Manuel sa depensa. Ibang klase rin kung dumepensa ito, parang abueba lang din ito mga brods. Kahit mas malaki sa kanya, talagang kayang-kaya niya makipagbanggaan dyan sa depensa mga brods. Kahit postehan pa siya ng mabigat, iba rin ito pong si Muscleman. Dito mas nagustuhan din ng Ginebra yung skill set ni Vic Manuel. May tira rin ito sa perimeter, may hustle din sa ilalim, yung depensa nito maganda. At isa pa dito yung footwork ni Vic Manuel. Mas maganda nga lang na footwork nito kaysa kay Calvin Abueva mga bros nung Alaska Aces days nila. Kaya dito si Vic Manuel, mas kilala ito na talagang babad na player dahil kapag binabad mo ito, quality minutes, quality stats or average ang bibigay na ito mga broads. Kaya dito sa SMB, hindi nga lang siya nabibigyan ng opportunity. Sa Barangay Ginebra San Miguel, alam ko gamit na gamit itong si Vic Manuel. Kaya kung mga broads, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, Vic Manuel to Barangay Ginebra San Miguel, babagay ba siya dito? Kaya komento mo na opinion mo dito mga broads at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga broads. This is Overrated Highlights yung long. I'm out.